Okay, a beautiful Wednesday evening po sa bawat isa. Good evening po. Amen. Amen. Salamat po muli sa ating pong Panginoon Diyos for another opportunity na naman po na tayo po'y magkakasama-sama at magbabalik po ng lahat ng papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. So after ng Sunday na tayo po'y pinagpala ng Panginoon Diyos spiritually, napakinggan po natin sila Pastor Norman, Pastor Donald, at alam ko ngayong gabi, mas lalo po tayong pagpapalain. Amen? So, ihanda po natin ang ating pong mga puso't isipan later on. But before that, nice din po natin i-welcome lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online ngayon. For some reason, di natin sila kasama. Good evening po sa inyo. At stay tuned lang po sa ating pong live streaming. At naway mula umpisa hanggang matapos po yung ating gawain, wag po tayong lalabas sa ating pong live streaming. So again, magandang gabi po sa bawat isa. Yayan ko na pong bawat isang tumayo. Sa ating pong pagsisimula, ating pong bigkasin ng sabay-sabay na may pangunawa po yung ating pong panawagan sa pagsamba. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1. Sabay-sabay po, all together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong irap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat, all together now. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Waitin po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Panginoon, muli kami po nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa amin, Panginoon, upang kami ay sama-samang magbalik muli ng pasasalamat sa inyo pong kaputihan, sa aming pong buhay, sa inyo pong mga pagpapala, pag-iingat, Panginoon, na I know, Panginoon, we don't deserve all these things, Panginoon. Salamat po sa inyo pong habag at biyaya. Thank you so much, Lord, sa inyo pong katapatan sa amin, sa kabila na kami po ay hindi naging tapat sa inyo. Panalangin namin, Panginoon, sa gabing to, kayo po ang patuloy na madakila, ang maitaas sa bawat bahagi po ng aming pong magiging programa, sa aming pong pulong pananalanginan. And we're praying, Lord, na kayo po ang patuloy na maitaas sa lahat ng tatayo sa likod ng pulpito, higit sa lahat, Panginoon, sa aming pong mahal na bisya, Panginoon, as He continue to preach your word. Salamat po, Panginoon. Papuri pa sa salamat lamang sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. This time po, manatili po tayo nakatayo at tayo po ay aawit po sa atin pong Amen. Panginoon. Awitin po natin, Standing on the Solid Rock. Through my disappointment, strife and discontentment, I cast my every care on the Lord. Come on everyone, sing!
No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock. On the chorus now. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm that rages. Rich, but not from Satan's wages, standing on the solid rock. Even though it's gone now, I don't feel alone now. With comfort came the Spirit of the Lord. Now His word to guide me, from temptation hide me. I'm standing on the solid rock. I'm standing on the rock of ages, safe from every storm that rages. Rich, but not from Satan's wages. Standing on the solid rock. Last stanza, everyone sing. Now I'm pressing onward, each step leads me homeward. I'm trusting in my Savior day by day. And close is our relation, firm is its foundation. So on this solid rock I stay. Last chorus, everyone sing. I'm standing on the rock. Sing on the rock of ages, safe from every storm that rages. Rich, but not from Satan's wages. I'm standing on the solid rock. Amen. Dapat masaya po tayong umaawit sa Panginoon dahil yung mga pangako po ng Panginoon pwede po natin tindigan. Amen? Let us sing Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Everyone sing. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. The promises of God. Everybody sing on the chorus. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Sige po, Mari na po tayo mo po. Wala na naman. Ayun, meron na. Okay. And this time po tayo po idadako sa ating pong pulong panalanginan. Yan. So sana ganito lang po para yan, rinig po tayo. So this time, aking pong bibigkasin yung ating pong mga panalangin po na nakatala po sa ating pong prayer list. So I do believe majority of these we are already very much familiar. So patuloy po nating isama sa panalangin ng ating pong mahal na bishop. Good health and protection for BFDB together with Ma'am Maris, SM at yung kasama po nilang sa kanila pong tahanan. Kasama po dyan ang daily strength, safety and success ng ating pong mahal na bishop sa mga ministry na pinagkatiwala po sa kanya ng Panginoon Diyos, both international and local. So kasama rin po sa pinapanalangin natin yung kalusugan, protection din for PNG and maging success sa kanya pong mga ministry. Kasama na rin po ang preparasyon para po sa nalalapit nila pong wedding ni Sister Jessica sa April po.
So patuloy din natin isama sa panalangin ng Living Water Baptist Church Santa Mesa, ministries and church leaders and workers. So kasama po dyan ang mga pastoral staff, ang ating pong mga preachers, ang ating pong mga deacons, ang ating pong mga leaders sa bawat ministry na meron po tayo sa ating church. And kung kayo po'y naghahanap ng ministry na inyo pong pwede pong magamit po kayo. So meron po tayong Saturday Children Ministry at saka mga Bible study po. So we have in San Jose, Igea, Road 12, Nagtahan, Quintina, Malacanang, Di Diyos, GSIS, Pasig at Taytay. So makipag-coordinate lang po tayo. Kasama na din po dyan yung ating pong soul winning kasi Saturday din po yan. So andyan po sila Pastor Nolan, sila Preacher Jonel po. Okay, na siya pong nangangasiwa sa ating pong Children Ministry, Bible Study at ang ating pong soul winning respectively. So local and international ministry po, churches and mission. So unahin na po natin yung mga international. We have in Paris, under the leadership of Pastor Nelson, ang panalangin po nila doon, spiritual growth, at saka yung BMOBs. And sa Italy, so we have in Milan and Como, sa panguna po ni Pastor Andy Mananon at Pastor Genesis Permalo respectively. We have also in London, so pag-pray po natin sila Pastor Javes, maging sa inaasakaso kong document, if ever man po, para po sa pagbalik po doon sa London. At saka yung mga preachers po doon na naiwan. Okay? So spiritual growth, ang mostly prayer for Italy and London. So we have also in Japan, we have Ibaraki and Matsumoto. So ang kanila pong main prayer request po dyan is yung worship place. So sa panguna po yan nila Pastor Robert Berba, ni Pastor Mark J, si Preacher Sir. Alam ko, andito rin si Preacher Sir. So pag-pray natin. So eventually, Pastor Mark J, babiyahe din po yan papunta po ng Japan. So yan po isa sa mga commitments. So pag-pray po natin, yung magiging biyahe po dyan, at saka yung financial na rin po dyan. So we have also in Canada, also praying for spiritual growth and possible new outreaches. So marami ng katulong po dyan si Pastor Eric. So yan po yung pinangungunahan ni Pastor Eric. Kasama niya po dyan sila Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramong Sayang, at saka si Preacher Erwin Castro. And locally, we have in Muson, so praying for the mission house, spiritual growth, at saka provision din po sa family po ni Pastor Henry, na siya pong nangangasiwa sa Muson mission po natin. In Tondo, ang kanilang praying dyan is yung prayer, use yung completeness ng walling po doon sa Tondo, and spiritual growth ng mga members sa panguna po yun ni Pastor Daniel. We have also in Parañaque, I think narinig niyo po si Sister Lynn last Sunday nung siya po yung nag-testimony nung birthday niya po. So they're praying dun sa worship place po na kung ano po yung kalooban ng Panginoon Diyos. So pag-pray din natin sila Pastor Jonathan together with his wife si Denden. So ang prayer po doon, growth ng kapatiran natin din and additional sa Valenzuela naman, spiritual growth and additional chairs. Sa panguna naman po yan ni Pastor Jason. And in Calaca, sa panguna naman po ni Pastor Darwin, ang kanila pong prayer po dyan is yung provision for the renovation, spiritual growth ng mga member, and additional home Bible study. And then yung mga candidate for baptism, I think itong for baptism, so sa 25, meron po tayong baptism, January 25 po. Okay, I think po in each of the SWAT group, may mga announcement din po yan. Okay, so yun din po yung prayer po ni Pastor Darwin. Sa JBL-CBC, so they're praying for the spiritual growth at success ng mga ministries. So sa panguna po yan ni Pastor Mark G. At marami na rin po siya nakakatulong dyan, mga preachers, doon po sa Dako ng Pampanga. Ang Bishop Manuel Urara Baptist Bible Seminary, I think 27, okay? January 27, pag-pray po natin. Ang mga kapatiran po natin sa ibang bansa, so, and then construction ng MIBC Monterrey New Building and Facilities. Para naman po sa lahat ng mga kapatiran natin may mga karamdaman, una na po dyan sa listahan si Dr. Merly Kasahe, yung physical strength and healing. So, I think makikibalita po tayo nito kay Pastor Elmer kung ano po yung update. Healing din and strength for Bishop Andaya.
maging kay Evangelist Eddie Mesa at saka sa kanya pong may bahay na si Mami Rosemary Hill. Good health for all the LWBC senior citizen. So sa lahat po ng mga nagkakasakit, okay, so yan, katulad yun po ang aking anak. So mayroon pong mga super flu na tinatawag yan. So pag-pray po natin lahat na may mga karamdaman. Safe pregnancy ni Ma'am Den. Healing for Glenda Shells, Eden Segundo, Teresita Domingo, and Marisa Tobillo para sa kanilang cancer. Healing naman for Deacon Chito sa kanya pong trigeminal neuralgia. Kay Cheryl Silverio para kanyang brain aneurysm, healing din. And dialysis and healing for Warex, na pamangkin po ni Sister Flo. Complete recovery. So siguro yan, nakalimutan lang burahin dyan. So tanggalin, ayan, wala na dyan. Patanggal na lang natin dyan. So complete recovery ni Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sister Aida, and yung father po ni Preacher Jojo. Alam ko, miss na din po natin si Preacher Jojo. Good health and good love test para po sa mother naman po ni Sister Lina, Nanay Gloria, Kabiling at si Nanay Antay Vicenta. Healing and strength din po, our Sister Maan's mother, Nanay Anita, and then yung safe travel din po ni Mami Maan po tomorrow upang muli alagaan po yung kanyang mother. Healing for Pastor Adan Panisales, healing for Joseph Lingat's heart condition, CKD, and prostate. Complete recovery for Ma'am Susan. Yan. So makikabalita po tayo. Good health din for Pastor Elmer. So, and family. So, try po natin makibalita po for their condition. Complete healing din kay Jonalyn Cui. Ito po yung sister po ni Maricel. Okay? So, pag-pray po natin. Yung healing din kay Glendel and David po. Okay, para naman po sa iba pa po nating pinagpipray, businesses, ang Rayco and Jenlyn Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemart Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services. And the rest, yung nalalapit pong kasal sa Monday po nila Brother Harvey and Attorney May, okay? And work for Brother Kyle and safe travel back, okay? So, ayan po. So, pabalik na rin po si Maricel Guay. So, yun po yung successful na visit niya po sa kanya pong sister din at saka yung successful din na ginawang procedure doon. Planning and preparation and provision for Sico Puerto, LWBM Tondo on June 1 to June 5. Okay? Summer Youth Camp. Okay. Safe travel of Sister Ma. Ito na po yung sinabi natin kanina. And then wisdom for Sister Nina sa exam on January 6. Okay, so yan po yung mga nakatala sa ating pong prayer list. Kung meron po tayong additional, andyan po yung ating pong Preacher Jonel and Brother Joben to... Okay, yan. Okay, so kanina ramdaman yun habang kumakanta po si Preacher Jonel. So yung kanya daw pong sore throat, sama na po natin. Sige po, meron? Nice po magdagdag ng prayer request. Sige. Sister Risa, go ahead. Okay. Good evening po, church. Nasama naman po si Ninya dun sa list po nung prayer request. Pero pasama na rin po na dahil sa ngayon po ay nag-aaral siya, so nakaka-experience din po siya ng panic attack ngayon. So yung kanyang mental health, para makapag-focus po siya sa pag-aaral niya at sa ministry na ipinagkaloob sa kanya ng Lord. Yun lang po, salamat. Okay, health, Ninya. Okay. Meron pa po? Pasama na lang po ulit yung kapatid ko na pinag-pray ko po last time. Ano po yung pangalan? Joseph Alday Joseph, po. okay. Good result po ng ultrasound niya po. Na Okay. nakaschedule po sa 21. Thank you po. Joseph, okay? So, patandaan po. Meron pa po? Okay, Sister Gina. Siyempre, good health
medyo may sinat pa ako kahapon pero I keep on rooming kasi gusto ko sana umuwi ng Pampanga or makakita ng bagong malilipatan. I'm asking God for help na sana makita ko ng trabaho. Even though I'm sick, I want to have a job. Wala akong trabaho. At hindi maganda yung lugar ko dyan, pero hindi ko alam kung anong kalooban. Siguro, I'm praying na bagong natitirahan, or tapos yung family ko, yung sana maakay ko, hindi ko alam kung paano gagawin ko, Pastor Rodel. Okay. Pag-pray lang po natin. Spiritual and healing para sa amin, tsaka protection for their family. Thank you. Alright. Cheers. God bless. Okay. Salamat po, Sister Gina. Meron pa po? Anyone who would like to add? All good? Okay, so yun po yung mga additional prayer request natin. Aside po, ipa-flash pa rin po yan. So, yung, although we're praying for Sister Nina's exam for January 16. So, pag-pray din po natin yung kanya pong health condition, yung kanya pong panic attack. And then, si Joseph po, okay, yung result ng ultrasound, sana po ay maging maayos. And then, kay si Gina, yung kanya pong kalusugan. And then, kung anong kalooban ng Panginoon Diyos for her to move to a different place, and then yung work na gusto niya rin po. Okay? Tayo pong lahat ay sama-sama na lang pong manalangin. So, individually sa inyo pong kinalulugaran. So, hindi na po tayo magko-close. So, manalangin po tayo ng sabay-sabay. And then, pagtapos na po tayo, so iwasan na lang po natin makabang gambala po sa ating pong katawin. Thank you po.
Salamat po sa bawat isa. And this time po, tayo po'y nagpapasalamat. And this time, tayo po'y mag-welcome na po sa bawat isa. Looks like we don't have any visitor. So tayo pong lahat ay tumayo. Awitin mo natin ang ating pong welcome song, Ligaya ng Buhay. Sa una pong pag-awit, stay muna po tayo sa ating lugar. Come on, sing it joyfully. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Come on, magkamayan na po tayong lahat as we sing, what a happy life it will be. Amen. If you know my Savior Jesus. Come on, welcome each other. What a happy life it will be if He's your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive it, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. This time po, manatili na po tayong nakatayo sa atin pong mga places, and let us sing to the Lord. Let us sing, He hideth my soul. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He liveth His strength as my day. He hideth my soul in the depth of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Last stanza. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with a millions on high. Everybody sing out the chorus. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Maaari na po tayong makaupo at tayo po'y makakapakinig ng tanging bilang.
Kahit bundok man ang iyong pagsubok, hinarap, pinakyat, nagwagi, at pagsapit mo sa patak, iyong nakita ang aninong halos di mo mabati. Sa sarili, akala mo ay kaya, taglay mong gabay ang salita. Subalit sa pasanin, kay bigat susuko ka. Sinaulo mong talatanasan na. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong kung bakit nga ba. Landas ng ating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, tanong mo kanyang layunin. May luha man, tagumpay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Yeah. Amen. Salamat, Sister Brendel. When answer not enough, there is Jesus. Amen? So sana po naging pagpapalayan at hinandaan nito ang ating pong mga puso sa ating pong pakikinig na salita ng Diyos. Ihanda na po natin ang ating pong mga Biblia, ang ating pong panulat, ang ating pong mga notes as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ang ating pong pinakamamahal na Bishop Freddy De Vega. Preach on! Amen. Okay, good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po mga kapatid. Isang kagalakang muli na magkasama-sama po tayo. At mas maganda po na laging aware po tayo, lalo na kapag nasa bahay tayo ng Panginoon, ipadama natin sa Diyos na tayo po ay laging excited and eager na mapakinggan po ang kanyang salita. Amen? So this time, I would like to request all of you to please open your Bible in the book of Hebrews. Hebrews chapter 6, please. Ayan. So tayo po ay bumabati sa lahat ng mga may kaarawan. So na-shoutout ko po yung marami kanina sa Believer's Breakfast. Pero meron akong mga hindi nakita sa talaan ng mga may kaarawan. So nais kong batiin ng happy birthday si Brendel at si Angel. Okay?
si Brendel at si Angel. Okay? So, Hebrews chapter 6, verses 9 and 10. Kung ready na po kayo, let me know by saying Amen. Okay, kaya ko po tinatanong, kayo po ang babasa ng ating teksto bago ko po ulitin sa ikalawang pagkakataon. So, congregation, please read our text, Hebrews chapter 6, verses 9 and 10. Ready, begin. Okay, for the second time, but beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Ngayong gabing ito, ang tatalakayin po natin mga kapatid ay ang mensaheng pinamagatang kong make sure of our salvation. Make sure of our salvation. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat. Muli po kaming nagpupuri sa iyo sa napakagandang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami po ay muling makasamba, upang kami po ay muling magtipon sa iyong pangalan, upang kami po ay muling makinig ng iyong banal na salita. I pray, O Father, na ngayong gabing ito, sa amin pong pakikinig, hindi namin papayagan ang anumang mga distractions, kundi kami po ay magiging focus sa pakikinig po namin ng iyong mensahe. Panginoon, alam mo po ang kakulangan at kahinaan ng iyong lingkod, sa iyo po ko nangahawakan, sa iyo po ko nagtitiwala. Bigyan mo pong muli ng kalakasan ang iyong lingkod at ng karunungang kinakailangan. Higit sa lahat ng kapuspusan po ng Banal na Espiritu upang maipangaral ko po ang iyong salita ng may kapangyarihan at may kaliwanagan. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang ilan pa sa mga kapatiran po namin na ngayon po'y posibleng nasa biyahe patungo po dito sa bahay panambahan. Ihatid mo po sila ng maayos, dakilang Diyos. At ang mga kapatiran po namin na medyo mababaw ang nagiging pagtingin sa paglilingkod at pagsamba sa iyo, hiling ko po na ipaunawa mo sa kanila na kung merong pinakamahalaga sa mundong ito, ang mga bagay na sa iyo po namin gagawin. Kaya dakilang Diyos, umaasa po ako ng konbiksyon ng Banal na Espiritu upang ang bawat mga tunay na tinubos mo ay makita ang kahalagahan ng pag-uukol ng panahon at ang talagang paglalaan ng buhay at sarili sa iyo at sa iyong gawain. Ipinagkakatiwala ko po ng lubusan ang aming pong service, lalo na po ang oras na ito ng pag-aaral at pangangaral ng iyong salita. Bless us, O Lord, we pray, in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. Thank you so much. Sa mga kasama natin sa online, binabati po namin kayo sa pangalan ng Panginoon. And we are very happy na kasama namin kayo ngayon sa ating pong pag-aaralan. Mga kapatid, mga minamahal, masasabi po natin that one of the most important teachings na nasa Biblia po ay ang turo patungkol sa kaligtasan. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang maraming turo. I believe, alam nating lahat na lahat ng turo sa Bible mahalaga. But we cannot deny the fact na ang turo ng kaligtasan ang isa sa pinakamahalagang turo ng Biblia. At ito ang reason kung bakit hindi tayo dapat mamali sa katuroang ito. Ito ang reason kung bakit dapat tayong magabayan properly and accordingly sa itinuturo po ng Bible patungkol sa paksang ito. Ang Hebrews chapter 6 po ang isa sa chapter na kung saan naging kontrobersyal sa marami. Dito po nagkaroon ng tinatawag na debate, mga ilang talastasan, pagtatalo, ilang mga kung saan, mga kapatid, confusion din sa bahagi ng ilan. At ito po'y mababasa nyo sa early part, hindi po ba, ng chapter 6.
Malinaw po ang sabi ng verse number 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this will we do if God permit. So dito po sa verse number 4, nagpasimula na doon po sa mga ilan na bumabasa, ito po ay naging very confusing and controversial at the same time. Because according to verse number 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. At dito po ipinasok nung writer, but beloved, we are persuaded better things of you. Meaning, tumukoy na po siya doon sa mga totoong ligtas, sa mga totoong mananampalataya, kakibat ang inaasahan po sa mga totoong mananampalataya. So, sige po, nakaka-confuse, sige po, merong masasabi nating parang komplikadong pahayag sa pick-up at reception ng marami. Maaring ito po, ayon sa ating nakikita, controversial, pero ang gusto kong i-definite sa inyo, yung pong ipinunto ng verse number 9, na nung tukuyin na po ang mga totoong ligtas, ang sabi po, but beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. At dito ko po gustong dalin ang bawat isa sa atin. Dito ko po gustong mag-focus po tayo. And again, ang challenge po natin ngayong gabing ito is for us to make sure of our salvation. Mga kapatid, mga minamahal, meron pong ilang bagay na gusto ko pong pansinin po natin sa usaping ito. Ano ho? Number 1, yung truth that assures our salvation. Yung mga katotohanan na tumitiyak ng ating pong kaligtasan. So kaya, kumbaga, bakit kailangan nating magulo? Bakit kailangan nating makonfuse kung meron namang klarong-klarong turo ang Bible tungkol po sa paksa ng kaligtasan? So napakahalaga po na ating bigyang pansin, una sa lahat, yung pangako. Okay? The promise of God. Concerning salvation, ang tinatalakay po natin is truths that assure, di ba? That assures our salvation. Una, the promise of God. Ito naman, alam na po ng marami sa atin. Ang isa sa akin pong lagi ginagamit, at sabi ko nga po, it is good for us to again and again, naririnig natin ito para maging everyday knowledge po natin. Ang ibig sabihin, upang magkaroon na tayo ng kasanayan, na parte na ng ating pong unawa, parte na po ng ating knowledge, ito pong mga bagay na ito. Okay? Ang una po is about the promise of God. Sa John chapter 10 verse number 28, ang ipinangako po sa totoong ligtas, ang katotohanan po sa ating pong kaligtasan, ang pangako ng Diyos, ang ibinigay niya sa atin, eternal life. Okay? And I give unto them eternal life. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So ito po ang isang tinutungtungan natin sa katotohanan patungkol po sa pagtiyak ng ating kaligtasan. Ang ibinibigay sa isang totoong naligtas ay buhay na walang hanggan. Ang pangako, buhay na walang hanggan. Yes, it is good to really see and understand that eternal life, that salvation, ito po ay promise ng Diyos. At ang pangako niya, hindi kailan paman mapapahamak.
and they shall never perish. Ang isa pa po na magandang panghawakan natin tungkol sa usapin ng pangako ng Diyos, yung sinabi po sa Titus chapter 1 and verse number 2. Titus chapter 1 and verse number 2. Kung inyo pong mabibigyan ng pansin po yan, ang idinidiin po dyan, ito po yung Diyos na hindi nagsisinungaling. Amen? So, yun po ang napakagandang mabigyan natin ng pansin sa binanggit po ni Apostol Pablo. Ang pinag-uusapan din po at ang konteksto po, mga kapatid, doon po sa sulat na ito ni Apostol Pablo sa Titus chapter 1 and verse number 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, anong sabi? Promised before the world began. Alam po natin ang usapang katotohanan bago pa ang sanglibutang ito. Ang ating pong salita ng Diyos na pinangahawakan, alam nating ang Diyos ang may akda at lakip ng kanyang salita ang pangako patungkol sa buhay na walang hanggan. Okay? Now, the reason why meron tayong assurance sapagkat ang nangako hindi nagsisinungaling. Diba? Ang nangako ng kaligtasan ay Diyos na hindi po nagsisinungaling. So, ang assurance po natin, hindi po ito nakasalalay sa pakiramdam natin. Okay? Alam nyo naman po yan, na kapag ka ang naging saligan ng kaligtasan ay ang ating pakiramdam, mga kapatid, napaka-unreliable ng ating pakiramdam. Napaka masasabi po nating hindi po mapangahawakan ang ating pakiramdam. May mga pagkakataon po tayo na maganda pakiramdam natin. Ngayong gabi, kamusta mga pakiramdam po ninyo? Huh? Para kayo nag-basketball ng buong araw. Diba? Anong pakiramdam po natin? May mga pagkakataon na kung mood ang pag-uusapan natin, sometimes, parang, alam niyo po yun, para bang nandito tayo, pero para wala tayong gana, wala tayong sa mood. Nangyayari po yan. Di po ba? Nangyayari po yan. Pero mga kapatid, ang kagandahan sa usaping kaligtasan, hindi siya nakadepende sa kung ano ang pakiramdam mo. Pag totoong nanampalataya ka, ang pangako ng Diyos sa iyo, buhay na wala hanggan. At ang sabi po again ng Titus chapter 1 and verse number 2, in hope of eternal life which God that cannot lie, promised before the world began. So, yun po ang ating katotohanan na talagang masasabi nating pangahawakan sapagkat ito yung katotohanang tumitiyak sa ating pong kaligtasan, ang pangako ng Diyos. Amen? Ang pangako ng Diyos. Tatandaan mo to, hindi nakadepende ang ikaliligtas mo at ang kaligtasan mo sa pangako mo. Diba? Kasi maraming pagkakataon yan na nangako tayo, pero kamusta ang ating pangako? Pagka nga may mga pledges lang at saka commitment May mga nagko-commit, may nangangako Diba? Halimbawa lang po, nag-anniversary tayo. So wala akong alam dito, pero posible po na nangyayari yan. Na merong nag-commit, merong nangako. Ang tao po mga kapatid sumasablay. Ang tao po mga kapatid bumibigo. Ang tao po merong mga pagkakataon mga kapatid na meron tayong ipinangako, hindi natin tinutupad. Pero ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at hindi sumisira sa kanyang pangako. Kaya ang usapang kaligtasan, pangako ng Diyos. Diba? At ang Diyos na nangako, hindi nagsisinungaling. So, yun po ang una. Number 1, the promise of God. Okay? Number 2, the person of God. Even our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang sabi po ang ating pong Panginoong Jesus, alam natin that He is the Son of God, and we know na ang reason kung bakit siya naparito upang makilala natin siya na totoo, tayo sa Kanya na totoo. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 verse number 20, and we know that the Son of God has come and not given us an understanding that we may know Him, that is true, and we are in Him, that is true, even in His Son, Jesus Christ. Anong sabi po? Sino siya? This is the true, di ba? True God and the eternal life. Kung ibabalik po natin sa verse number 11, 12, and 13, maliwanag po na sinasabi po
na siya ang buhay na walang hanggan. Amen? And this is the record that God hath given to us, eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Kaya nga, importante yung alam natin at unawa po natin yung kung papaano pong ito ay ibinibigay sa ating klarong-klaro sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi niya, at nalalaman natin, and we know that the Son of God has come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true. Pagka ikaw ay ligtas, kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nasa Panginoon. Ikaw ay kinaroroonan ng Panginoon. Amen? Kinaroroonan ka ng Diyos. At ano po ang pangako? Ano po ang sabi? Ang kinaroroonan ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay. Amen? So kung si Jesus Christ ay nasa sa atin, yan po mga kapatid ang ating pinangahawakan. Kung sino po siya. Okay? Hebrews chapter 12 and verse number 2. Ang sinasabi po, He is the author and the finisher of our faith. Diba? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. Sa John chapter 19 and verse number 30, bahagi po ng kanyang 7 huling wika. Sa ika-6 na wika, ang sabi po niya, it is finished. Amen? It is finished. Salvation is complete because Christ completed the work. Ibig sabihin, hindi ang kahit sino, kundi siya mismo ang gumanap. Siya mismo ang gumawa. Mga kapatid, I do not know. Kung nanonotice nyo po na very particular ako, kasi meron po ngayon na kahit sa circle ng mga Baptist, nagpe-present po ng nakaka-confuse na mga pagpapahayag. Diba? Ang ibig ko pong sabihin, ang usapang pananampalataya, ito niliwanag ko po, na ang sinasabi po kasi ng marami, pati ang pananampalataya natin, hindi atin yan, regalo ng Diyos yan sa atin. Diba? At doon po, medyo gumagawa po ng mga sariling paliwanag. Tatandaan nyo po, nung sinabi pong, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Nung sinabi pong, it is the gift of God. Listen to this, baka kala nyo ngayon memorize yun yung talata, areglado na. You should know how to rightly dividing the word of truth. Nung sinabi po yan, ang issue ngayon, nung sinabi pong it is the gift of God, ano po yung tinutukoy doon? Yung eternal life ba o yung faith? Kasi ang sabi roon, di ba? For by grace are ye saved through faith. So kaya ang pinupunto nila through faith. It is not of yourself. It is the gift of God. Kaya doon pa rin sila tumutukoy na yung sinasabing, for by grace are you saved through faith, dahil ang kaligtasan daw po through faith, it is the gift of God. So yung gift daw po, yung faith. Ang topic po, for by grace are ye saved. So ang issue, yung salvation. For by grace are ye saved through faith. Sinasabi po na yung kaligtasan through faith. Pero ang regalo, yung kaligtasan. Saan natin makikita? E di doon sa simpleng-simpleng talata na bata pa lang tayong Kristiyano, alam na natin, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is faith. Eternal life. Now, the reason why we need to be equipped, brethren, because sad to say, mga kapwa natin eh. Di ba? Mga kumbaga, kapamilya eh. Nasa sirkulo eh. Di ba? At nagsisirko ang katuruan, mga kapatid. Di ba? So, it is very important to make sure of our salvation, and I am telling you, ang gift ng Panginoon, yung eternal life. Ang gift ng Panginoon, yung salvation. At ang salvation, by grace through faith. Naintindihan nyo po? Ngayon, saan nanggaling yung faith? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ibig sabihin, ang pag-usbong ng pananampalataya ay dahil po sa pakikinig ng salita ng Diyos.
So mga kapatid, iniliwanag sa atin ng banal na kasulatan na ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig sa salita ng Diyos. So kaya very definite tayo na kung ang pag-uusapan salvation is God's gift. Diba? So, importante po na ito ay intindido po natin mga kapatid. Kaya para sa akin, it is good to be reminded that when it comes to salvation, makinig kayo mabuti. I do not know kung nakikita nyo na very particular ako sapagkat ang iniisip ng ilan sa usapang pananampalataya, may bahagi tayo sa ating kaligtasan. No! Gusto kong maging klaro sa lahat. Ako po ay 100% agree na ang 100% work of redemption, yung 100% work of salvation, 100% lahat ng yan, wala tayong parte, wala tayong bahagi, gawa ng Panginoon yan. So kaya ang kaligtasan, yung eternal life, wala kayong kontribusyon doon. Wala akong bahagi po doon. 100% yan. Yung eternal life, gawa ng Diyos yan. Walang pagtatalo doon. At ito po ngayon, ini-offer as gift. Diba? Ngayon, yung pagtanggap, di may bahagi ka kasi tinanggap mo eh. Ibig sabihin, kung di mo tinanggap, hindi ka ligtas. So nasa iyo ang ikaliligtas mo. Napaka foolish argument. Diba? Ang gusto ko pong sabihin, maliwanag yun eh. Na yung 100%, kumbaga sa bahay, itinayo ang kumpletong bahay nung ibinigay sa iyo. Hindi po yan naging bahay dahil tinanggap mo. Kaligtasan na po yan. Tanggapin mo o hindi, eternal life po yan. Pero yan, mapapasayo dahil tinanggap mo. Di lalabas, nasa choice ng tao. Di kung hindi niya piliin, di nasa kanyang ikaliligtas niya. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po ito sapagkat nung nakaraan, diba, sa tinatayuang pananampalataya ng Baptist, ang paniniwala po natin, hindi tayo makakakontra. Ang totoong Kristiyano dapat maniwala at manampalataya that our God is sovereign. Diba? All of us should believe the sovereignty of God. It is just the understanding sa usapan ng sovereignty. Kasi pag sinabi natin God is sovereign, ang ibig sabihin, siya ang masusunod. Yung kapasyahan niya ang masusunod. Kaya nga ang tanong ko po, sino lumikha ng tao? Paano nilikha ng Diyos ang tao? Robot ba? Robot? Diba? So nung sinabi nating nilikha niya ang tao, paano niya nilikha ang tao? Sino po ang nagdisenyo na ang tao may will? Hindi ba ang Diyos? Therefore, sa pagpapasya ng tao, ang nasunod, yung disenyo ng Panginoon. Paano mo ngayon sasabihin na yung tao ang nasunod? Diyos ang nagdisenyo na ang nilikha niya, yung tao na pipili, magpapasya, mga kapatid. Kaya napakahalaga po ngayong gabi na maintindihan po natin ng medyo may lalim ng kaunti. That as Christian, we believe that 100% work of salvation, wala tayong bahagi, gawa ng Diyos yan, kompleto na po yan, wala kang idadagdag, sa pananampalataya, tatanggapin natin. Kaya nga, sabi ko, sana po bilang nasa ilalim ng panganguna at pagtuturo po ng inyo pong pastor, medyo may tibay at may tatag po tayo dyan. Opo mga kapatid, dapat ito po ay matatayuan nating buong tibay. Na ang usapang kaligtasan, ito po ay gawa ng ating Panginoon. Wala po tayong idinagdag mga kapatid. At sa pananampalataya, mga kapatid, kung bakit dinisenyo ng Diyos, kung talagang ayaw niyang mapahamak ang tao, ba't binigyan pa niya ng will? Bakit ba inilagay niya na doon sa pipili pa yung tao? Kung talagang gusto niyo, kayo na ng Diyos ang mag-usap dyan. Diba? Kasi hindi ko nakikita na ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, kukwestiyonin ko sa kanyang pinagpasyahan. Sino akong nilikha para questionin ko ang Diyos sa kanyang disenyo? Diba? Hindi ko kukwestiyonin. Bakit? Simple lang ang logic ko dyan eh. Kung nilikha ka ng Diyos na pwede mong piliin ang tama, ba't yung mali pinipili mo?
Sana ba hindi ka binigyan ng Diyos ang pagkakataon na pwede kang pumili ng tama? Lahat tayo, pare-pareho, na nilikha ng Diyos, na pipili ka yung tama o mali, yung mabuti o masama. Behold, I have set before you life and good, death and evil. Pipili ka, magpapasya ka. Lahat naman merong will. Bakit mo sasabihin na bakit kasi nilikha pa ng Diyos na yung tao may will? Ayan, meron tayong tao tuloy na napapasama. Ang tanong, kasalanan ng Diyos yun? Ang dapat tanungin mo sarili mo, bakit pwede mo naman piliin yung mabuti? Ba't ka pumipili ng mali? Di ba? Mga kapatid, niligyan tayo ng Diyos ng accountability bilang kanyang nilikha. Ayaw ng Diyos na yayakapin mo siya kasi obligado ka lang. Ayaw ng Diyos na kaya mo siya paglilingkuran kasi obligado ka lang. Ayaw ng Diyos na kaya mo siya pipiliin kasi obligado ka lang. Ang gusto ng Diyos sa naging paglikha niya sa iyo, ang dinisenyo niya, meron kang choice at matamis sa Diyos na kaya ka umattend kasi choice mo. Kaya ka kumanta kasi choice mo. Kaya ka nagsiserve kasi choice mo. Kaya ka nagbibigay kasi choice mo. Kaya ka committed kasi choice mo. Ayaw ng Diyos na obligado ka lang o robot ka, wala kang choice. Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga na ito'y klaro sa atin. Bakit ko siya kukwestiyonin? Di ba? Talagang kung ano ang kapasyahan niya, yun ang dapat masunod. At siya ang may kapasyahan, siya ang may disenyo na ang taong kanyang nilikha, mga kapatid, ay mayroon pong will. Linaw-linaw naman yan. Sa halaman na ng Eden, yung unang taong nilikha, lahat pwede mong kainin maliban sa bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ngayon, hindi ba sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos. Kinain niya. Nung nagkaroon ng konsekwensya, sisisihin niya ang Diyos? Ba't naman po kasi nilagay niyo pa yan eh? Hindi naman pala pwedeng kainin. Mali. Dapat yung tao sabihan mo, ang dami mo naman pwedeng kainin, yung pang sinabing wag, ang kinain mo. Talagang may diferensya ka. Ang daming pwede. Ba't hindi yun ang ginawa mo? Ba't kung ano yung hindi pwede, yun ang ginawa mo? Tapos sisisihin mo. Kung di ka sinabihan ng magulang mo, sige, sisihin mo ang magulang mo. Pero kung malinaw na sinabi ng magulang mo sa iyo, anak, wag mong gagawin yan. Hindi po nagkukulang ang Diyos. At hindi nagkulang ang Diyos. Tuwing napapariwara ka, hindi ka gagawa ng Diyos yun. Kagagawan mo yun. Tama po? Pagka pinagpapala ka, kagagawa ng Diyos yun. Dahil sa pagsunod mo sa kanyang kalooban. Mga kapatid, mga minamahal, make sure of our salvation. The reason why we are very firm sa usapan ng salvation, it is because of the promise of God. It is because of the person of the Son of God. At maliwanag po na ginawa niya ang lahat. And it is because of the power of grace. It is because of the power of grace. Yun na po yun eh. For by grace are ye saved. Diba? Ba't natin na pangahawakan ligtas si Poy? Kasi Poy, by grace are ye saved. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. Mga kapatid, hindi po dapat, maganda to eh, basahin niyo po yung Romans chapter 11. Ayan, Romans chapter 11, verse number 6. May mga pagkakataon po na medyo gusto nating nagbibigay ng ilang mga pagpapahayag sa idea po nung medyo magpapatibay ng ating pong tayo, paninindigan, at medyo magpapalalim ng ating kaalaman. Pansinin niyo po sa usapang grace and works. Para magkaintindihan po tayo. Lalo na sa konteksto ng justification. Sa konteksto ng salvation. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 6. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Mga kapatid, simple po. Pag sinabi mong grace, hindi yan works. Naintindihan niyo po? So kaya po importante yung pong ating pong naiintindihan na ang salvation natin, it is because of the power of grace.
Di po ba? So ang usapan ng ating pong katotohanan na tumitiyak sa ating kaligtasan is the promise of God, the person of the Son of God, and the power of grace. Di ba? Tingnan niyo po ang linaw-linaw. Grace and works do not mix. Assurance stands on grace alone. Amen? Ang assurance, nakatayo yan sa biyaya lamang ng Panginoon. Kaya atin pong magandang panghawakan yan, mga Kristiyano. Amen? And then, the preservation of God. Diba? Maganda rin po na maintindihan natin ang sinabi po ng sulat ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 and verse number 5. Nakakasunod po kayo? Okay. Ang sabi po, malinaw na malinaw, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Mga kapatid, alam niyo po, kaya natin pinangahawakan na ang kaligtasan ay hindi po nawawala kasi ito po ay nasa kamay ng Panginoon. Di ba? Pinakita natin yung difference ng dalawa eh. Kaya maintindihan nyo po yung teaching ng losing salvation. Kaya po ang teaching ng losing salvation ay kanila pong pinagmamatigasan sapagkat ang intindi nila sa kanilang salvation nasa pag-iingat ng tao. Eh, syempre, kung ang kaligtasan ko nasa pag-iingat ko, mawawala talaga yan. Huwag na tayo mag-usap sa kaligtasan. O, yung mga personal things nyo na lang. Di ba? Marami kayong bagay na iningatan na nasaan na ngayon. Maliwanag po? Pati nga wedding ring eh. Sino sa inyo mga nawalan na ng wedding ring? Pagka sinabi nung asawa mong nawala, tingnan mong mabuti, baka naisanla. Ano ho? Ang ibig ko po sabihin, let us meet the fact na tayo po, even our valuables, pag tayo nag-ingat, walang garantiya eh. Kahit gaano pa ka-importante yan, posibleng mawala. Sino sa inyo nakaranas na walang kayo ng mga dokumento? Naintindihan niyo po? Oo. May mga bagay po, mga papeles na dapat maingatan. Sana ba katulad kayo nila Pastor Jabez na hindi nakakalimot? Pasalamat tayo sa Diyos. Hindi tayo ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Di ba? Ang Diyos. So kaya ang doktrina ng nawawala ang kaligtasan, sila ang nag-iingat. Para bang sila ang humawak. Ang kaligtasang itinuturo natin, ang Diyos ang may hawak sa atin. And no man is able to pluck us out sa kamay ng sino paman. Amen? So, yun po ang unang puntos natin. Truths that assures our salvation. Second, the teachings against salvation. So, ito po, hindi na tayo magpapakatagal dito dahil alam naman ng marami na po ito na ang katuruan sa usapang kaligtasan, yung salungat doon sa kaligtasan, yung pong sa pamagitan ng efforts ng tao. So, salvation, by our own efforts. Ito yung our works. Di po ba? Yung salvation by works. Mali po yan, mga kapatid. Malinaw po. Like for example, di ba nagka-problema sa Galatia? Di ba? Anong problema doon sa Galatia? May nag-pervert ng gospel. Yung perversion of the gospel. And if you will study deeper, ang problema nila ay mga nakapasok ng mga Gnostics, yung Gnosticism, yung mixture ng grace at saka law. Okay? At ang isa sa ipinupunto po nila sa chapter 2, magkakaroon tayo ng idea na pinalalabas nila na yung gawa ng ating Panginoon hindi enough. Okay? Kailanman hindi tayo sasang-ayon doon. Because we believe na ang ginawa ng Panginoon ay sapat. Amen? Ang ginawa ng Panginoon ay lubos. Ito ay sapat. Walang kulang. Hindi na kailangan dagdagan. So, hindi po natin aayunan
ang katuruan na ang salvation is through our own efforts. Okay? Second, hindi po by emotion. Hindi sa effort natin, hindi po sa emosyon natin. Why? Sapagkat nag-iiba-iba po. Emotion are unstable. Amen? Samantalang yung truth, eternal. Yung katotohanan, mga kapatid. Kasi sabi ko nga, pag ang pinag-usapan yung damdamin ng tao, ang puso ng tao mandaraya yan eh. Di ba? So, kaya delikado kapag ka doon tayo manghahawakan. Mga kapatid, ito ang bagay na dapat natin pong pakaingatan. Like for example, yung mga excellent performance ng tao. Di ba? Hindi through our excellence, yung kagalingan natin, kahusayan natin, yung kasanayan po natin. Mali, mga kapatid, hindi. Yung katuruan din po na nawawala ang kaligtasan, hindi rin po. At hindi na para ulit-ulitin ko pa sa inyo, ang dami po ng mga talatang nagpapatunay na hindi nawawala ang kaligtasan. Kasi pag tinanggap mo yan, hindi na kailanman bagay na tawaging eternal life yan. Eternal life tapos nawawala. Never perish tapos pwede pa palang mag-perish. Di ba? Saan ka maniniwala? Sa logic ng tao o sa truth ng Bible? Di ba? Malinaw yung truth eh. Ang sabi po, binigyan tayo ng eternal life. Yung pa lang po, hindi mo na kailangan ng malalim na exposition. Kailangan mo lang ng clear understanding. When we say eternal life, ano ang ibig sabihin ng eternal life? Pag sinabing never perish, di ba? Hindi lang hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak. Hindi lang hindi mapapahamak. Hindi kailan pa man mapapahamak. Ibig sabihin, wala na ang porsyento na mapapahamak pa siya. Dudugtungan nila. Ibig nyo sabihin, kahit magpakasama, kahit magpakaloko, kahit na magpakagulo-gulo ang buhay, basta naligtas, yun na, dahil may eternal life, dahil hindi na talaga mawawala yung kaligtasan. Ganun ba? Mga kapatid, dinugtong nila yun. Di natin tinuro yun. Kasi ang tinuturo din natin, point number 3, things that accompany salvation. Okay, number 1, truth. Diba? Truth that assures our salvation. Pangalawa, teachings. Diba? Against salvation. Pangatlo po, things that accompany salvation. Okay? So, kaya mga kapatid, mga minamahal, yung pong salvation without repentance, talagang para sa akin po, palpak yun, mali po yun. Diba? So, ang ibig ko pong sabihin, kinakailangan po yung tao, makilala muna niya kung sino talaga siya. That we are completely, mga kapatid. Yes, I believe na depraved po tayo. And that is the reason why we need to admit that we need God in our lives. Amen? So, tingnan po natin. Mahalaga po yung things that accompany salvation. Ito po ang nais nating bigyang diin sa sinabi po ng teksto natin. Diba? Medyo mako-confuse tayo. Kapag ka ganoon, paliwanagan dito, paliwanagan doon. Sinabi ko na po sa inyo, una, imposible. Napaka-questionable na nagsasabing ligtas, nagsasabing na nagkamit ng banal na spiritu, pero yung mga buhay, questionable. Sabi ko po, yun po ay usaping doktrina. Dapat ma-identify natin o kaya ma-address po natin ano ba ang usapan. Ang usapan ba doktrina o yung buhay ng tao? Di ba? Ang nangyayari kasi, buhay ng tao may problema, yung doktrina ginugulo mo. Yung doktrina ang nililito mo, ang kino-confuse mo. The doctrine is clear, the doctrine is firm, the doctrine is definite. Ang questionable, yung buhay. Hindi tayo nagtuturo na pagka sinabi ng taong ligtas siya, ligtas siya. Hindi tayo nagtuturo ng ganon. Diba? Hindi lang tayo po pwedeng maging judge ng tao. Na kapag ka sinabi niyang save siya, hindi ko sasabing, sa tingin ko sa iyo, hindi ka save. Sino ko? Hindi naman ako all-knowing eh.
So kaya dito ngayon pumapasok, yung mga ilan naman na talagang close-minded. Pag nagtuturo ka ng things that accompany salvation, sasabihin naman sa iyo, di by works din, dahil kung di pala makikita yan, lalabas, hindi ligtas. Di ibig sabihin, by works din kayo. Mali ang understanding. Kasi we already established that salvation is not by works. Diba? Pero dapat maintindihan din natin na ang true salvation may manifestation. Sasabihin ng mga debater, sasabihin ng mga, ibig sabihin, kung di makita yung manifestation, hindi na siya ligtas? Actually, hindi nga natin masabing hindi ligtas, questionable. Diba? Kasi sino ba ako? Sino ba ang kahit sino sa atin? Mga kapatid, hindi naman po natin talaga maiiwasan na may magduda kapag ang isang tao nagsasabing ligtas, pero kailangan pinipilit mong umattend. O kaya, ang bigat sa puso, yung iba nga patakas pa eh. May ganun bang ligtas? Di ibig mo sabihin, nawala na kaligtasan niya. Hindi ko sinabing nawala. Nagtatanong lang ako, ligtas ba talaga? Kasi ang alam nating ligtas, may delight sa salita ng Diyos. Ang alam nating ligtas, may appetite sa mga bagay ng Diyos. Kung wala kang gana pagka para patungkol sa Diyos, medyo maintindihan mo naman ako na medyo mag-iisip ako. Kasi pag Biblia tinanong mo, but beloved, we are persuaded, better things of you, at ano raw po yun? Things that accompany salvation. Sino sa inyo ang medyo nagigilty pag hindi nakaka-attend? Bakit kayo nagigilty? Yung sagot nyo ang nagpapakilala kung sino kayo. Alam nyo, ang questionable, yung hindi mo na nagagawa ang kalooban ng Diyos, hindi ka pa rin nagigilty. Kalokohan na ginagawa mo, hindi ka pa rin nagigilty. Bisyo dito, bisyo doon, hindi ka nagigilty. Hindi mo pinibigay yung para sa Diyos, hindi ka nagigilty. Alam niyo ang turo natin dyan? Conviction. Kaya minsan, di ba, naiisip mo, may nagsabi kaya kay pastor? Yung iba naman, pinatatamaan ako ni pastor Pagka ikaw tinamaan, Kristiyano, tinamaan ka ng magaling. Kasi magaling sa'yo yun na tinatamaan ka. Di ba? Medyo nakapag-iisip yun eh. Kristiyano ka, tapos mali yung ginagawa mo, hindi ka nababagabag. May mga unbeliever nga dahil sa konsensya nababagabag Kristiyano, sa doktrina, hindi lang konsensya ang umiiral sa atin. Banal na spirito ang nagko-convict sa atin. Kaya kung wala, questionable. Kaya hindi ako namumroblema sa sinabi ng Hebrews chapter 6 Yung pong sinabi ng Hebrews chapter 6, nagiging komplikado lang naman ito doon sa ang mga takbo ng isip, yung pinagpapalit po yung issue ng doctrine at issue ng buhay. Mga kapatid, tatandaan nyo, yung pong doktrina, tiyak. Pero yung professor, yung professing Christian, yung mga nagpo-profess na save, yun ang wala naman tayong katiyakan Diba? Hindi naman po pwedeng porki yung muka, hindi ka tiwa-tiwala, sasabihin natin, di ba, yung mukha mo pa lang, malabong sabihin mong save yan. Paano kung talagang, ganun talaga ang mukha niya? Hindi naman po pwedeng ang kaligtasan, didepende mo sa itsura ng mukha. Tama? Mga kapatid, buhay, hindi mukha. Amen? Yung pamumuhay, hindi yung pagmumukha. Meron talagang gifted na gano'n na ang mukha niya, mga kapatid. Kumbaga, fix na yun. Kumbaga, platada na yun, mga kapatid. Talagang, kumbaga
So dito po, ang magandang makita natin, kaya ako sinasabi yan, meron kasing mga basher na puputol lang sasabihin mo, tapos yan ang palalabasin. O tingnan nyo, talagang kapag ang pinag-usapan, kaligtasan, sa kanila kailangan, patutunayan nila, gagawa sila. Mga kapatid, hindi mo nga kailangan eh. Alam mo kung bakit? Kasi pag save ka, hindi ikaw ang gagawa. Philippians chapter 2, for it is God which worketh in you. Amen? Ha? Yun po yun. Yung things that accompany salvation, hindi yung gawa-gawa mo lang yun. Di ba? Kaya ka ate ng service because God is working in you. Kaya ka nagsiserve because God is working in you. Everything na gagawin mo bilang Kristiyano, it is not because it is your desire, it is not because it is really what you wanted to do, it is because God is working in you. Gumagawa ang Diyos eh. Di ba? Yun yung eksakto. Philippians 2:12 and 13. But beloved, we are persuaded better things of you. Yun yung sabi ng ating teksto. Okay? Pagka tiningnan nyo po sa Philippians 2, okay? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence. Kaya nakakatuwa, yung mga membro natin, nandito si pastor, wala si pastor, hindi po si pastor ang kanilang batayan. Hindi naman masama na masaya kayo pag nandito yung pastor, di ba? Hindi naman masama po yun. Pero ang sinasabi ko po, hindi doon nakadepende. May mga pagkakataon po na yan ang nagiging problema natin. Pero sila, ang sabi niya, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, lalo na ngayong wala ko. Ano sabi niya? Work out your own salvation with fear and trembling. And then, niliwanag eh, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Ang linaw-linaw ng teaching, ang linaw-linaw ng Word of God, na ang Kristiyano, ang isa sa napakahalagang katotohanan dapat alam natin, may gumagawa na sa puso natin. Kaya pansinin niyo po. Di ba? Kung tatanungin niyo natural na tayo, mas masarap na linggo mamasyal kaysa sa nasa church. Mas masarap mag-mall kahit walang pera. Di ba? Kaysa sa nasa church. Yung natural na tayo. Pero because God is working in us, siya yung may kagustuhan ito. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. At talagang kaya, katibayang masayang ginagawa mo yan, do all things without. Kaya kapag ikaw ginagawa mo yan, isipin niyo po si Brother Jobet. Diba? Kung kaya tumutugtog, ako na naman. Isipin niyo po, paano tayo kakanta nung... Diba? Isipin niyo po kung napilitan ka lang mag-special number. Hindi matamis yun, mga kapatid. Hindi matamis yun. So mga kapatid, dapat pagka Diyos ang gumagawa sa atin, talagang with joy, with gladness. Kakanta ka with gladness. Magbibigay ka with a cheerful heart. Everything na gagawin mo ito without murmurings and disputings. So, importante po na makita natin ang mga evidence ba? Oo, kasi lahat ng claim may evidence. Diba? Sasabihin mo na, diba yung Bisaya, sabi niyo, hindi man ako Bisaya, anong evidence mo? Wala namang evidence eh. Diba? Kaya, wag mong ipilit. Yun po mga kapatid. Christian ka eh, anong evidence? Anong patunay? Diba? Nakaranas ako eh. May nag-bash nung mensaheng tungkol sa ganito, nang itinuturo ko daw, kapag kaligtas, dapat daw, ganito yung eksaktong, tapos, nilagyanan niya ng kanyang pangsariling doon. Di nakadepende pa rin sa inyo kaligtasan nyo. Mga kapatid, dinidiin nga natin na hindi sa atin nakadepende ang kaligtasan. Ang ipinupunto natin sa turo ito ng Bible, hindi naman ako nagturo nito na merong things that accompany salvation.
talata na yan, hahanap ka pa ng iko-kontra mo dyan. Mga kapatid, kaya yung pagbabago ng buhay, di ba? Yung pong change life, napakaganda po na ito ay ating godly changes, ang tawag natin dyan. Yung makadiyos na pagbabago, yung growing love, amen? Yung growth, yan ay patunay din. Yung godliness, yung growth, mga kapatid, and then, good works. Diyan na pumapasok yung good works. Diba? So, tingnan nyo po, yung talata natin, sabay-sabay. But beloved, we are persuaded, better things of you, ano raw po? Things that accompany salvation, though we does speak. Tapos ano na itinugtong? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do ministers. Mga kapatid, kaya isang bagay na po pwede nating maging pagsusuri din. Tingnan natin, di ba? Yung resulta, yung outcome, yung evidence, yung dapat patunay, yung pong things that accompany salvation, godliness, growth, mga kapatid. Amen? Yun po ang mga bagay na dapat mabigyan ng pansin. At yung pong good works. Yung ating mga patutuo na tayo ay mga Kristiyano. Amen? Ang sabi po, let your light so shine before men that they may see your and glorify your Father which is in heaven. I hope and I pray na talagang bawat isa sa atin, tiyakin natin. According to the teaching of God's Word, make sure of our salvation. Tumayo po tayong lahat. Habang tumutugtog po, nakinig po tayo ng mensahe sa isang simpleng presentation ng katotohanan ng pagtiyak ng Diyos sa ating kaligtasan, sa niliwanag ng mensahe ng mga katuruan ng salungat sa usaping kaligtasan, at sa binigyan natin ng emphasis sa mga bagay, things that accompany salvation. Kristiyano ang isa sa patibay na Kristiyano tayo. God is working in us. Yan talagang may pagkilos ang Diyos sa buhay mo. Nandun yung konviksyon ng Banal na Espiritu. Ito po yung naglalagay sa puso natin ng pagnanais nung ating pong kagalakan na sambahin siya, paglingkuran siya. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang layo-layo ng lugar mo, talagang kagalakan mo na siya'y sambahin. Ito ang dahilan kung bakit hindi naman ganon kaginhawa o kasagana ang buhay mo, pero talagang desire ng puso mo na siya'y paglingkuran. Hindi ka para maligtas, kundi dahil sa ikaw ay totoong ligtas. Ngayong sandaling ito, sa pagtatapos po natin, I believe napakaganda po na tayo po ay magpakababa sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nagmensahe nito para pagdudahan mo ang iyong kaligtasan. Ibinigay natin ang mensaheng ito upang ang bawat isa po, sa ating pagtiyak ng ating kaligtasan, maganda po na nagkaroon tayo ng pagsusuri. And if through this message, you realize that there are things in your life na dapat sana igiya mo sa kung ano ang direksyon ng Panginoon bilang Kristiyano, dapat iyon ang masunod. Sa anumang paraan na kumilos ang Panginoon sa iyo ngayong gabi, kapatid, ang altar ay bukas upang ikaw ay makipag-ugnay sa Kanya. Magpahayag ng iyong puso na magpasalamat una sa kaligtasan,
at talagang maging sensitibo sa banal na spiritong gumagalaw sa iyong buhay at pagpasako sa kung ano ang kanyang kagustuhan. Conviction of the Holy Spirit, isa po yan sa masasabi po nating pagpapatibay na tayo po ay Kristiyano. Ang pagbagabag ng banal na spirito, ang paggabay ng banal na spirito, ang pagkilos ng banal na spirito. Ngayong gabi, mga Kristiyano, sa ating pagtiyak ng ating kaligtasan, it is always good na tayo po ay magkaroon ng katapatan sa ating mga sarili. Gracious, loving Father, thank you for talking to us tonight. Thank you for your word. Thank you for the clarification. Thank you for this enlightening message, O God. Lord, I pray na sa doktrinang ito na aming tinalakay, ang bawat isa po ay nagkaroon ng pagsusuri sa mga sarili. Nawa nakita namin ang tibay ng turo ng Biblia na ang kaligtasan ay hindi nawawala. At ang tunay na kaligtasan ay may kapahayagan. Mayroon pong mga patunay dakilang Diyos. Hindi dahil sa ito kami, kundi ito ang gawa ng Diyos sa amin. Thank you, Lord. Thank you so much. Patawarin mo po kami sa mga panahon na kami po ay nagiging dahilan para ma-question ang iyong doktrina. Marahil dahil sa mali naming direksyon, sa mali naming pamumuhay, dakilang Diyos, kaya ang hiling ko po talaga, magpakatotoo kami. Talagang tiyakin po namin na kami ay ligtas ayon sa turo ng Biblia. Hindi ayon sa nararamdaman namin, hindi ayon sa usapin at pamantayang tao, kundi ayon sa malinaw na turo ng iyong salita. Dakilang Diyos, salamat sa Biblia. Salamat sa salita mo na talagang aming pundasyon at aming batayan sa usapin ng buhay pananampalataya at usapin ng buhay katuruan. Thank you so much. May you bless each and every one of us, O God. Nawa, nakatulong po sa amin ang mensahe. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Are you saved tonight? Amen. Praise the Lord. Amen. Are we blessed? Grabe. Salamat po, mahal na Bishop, sa napakaganda pong mensahe. At ngayon naman po, dadako po tayo sa pagbibigay po ng atin pong tithes and offering. But before that, let me read to you ang nakasulat po sa Acts chapter 20, verse 35. Ang sabi po dito, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makakapagbigay po, Panginoon, makakapagbalik na amin pong mga tithes and offering. Nawa po, Panginoon, sa pamamagitan po ito, ay mapupurihan po namin, Panginoon, ang inyong pangalan at magawa po namin, Panginoon, ang inyong pong kalooban po sa amin. And sa pamamagitan din po nito, kayo po ay patuloy na mag-bless po, Panginoon, sa amin. Thank you, dear God. In Christ's name I pray. Amen. As we give, let us sing Anything That Costs Me Nothing. Cannot come before the righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need, and hope His peace. He wants me to live a heart that's truly His.
place before Him nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything, cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Tapos na po tayo sa atin pong gawain. Pero bago po tayo mag-closing prayer, ilang announcements lamang po. Meron po tayong choir practice right after, short choir practice after po ng atin pong service. And pag-pray din po natin yung gaganapin po na BFDV Cup 3-on-3 po sa Friday. And pag-pray din po natin yung pagbabalik po ng atin pong Children Ministry and Soul Winning po sa January 17 sa Saturday po yan. So church, supportahan po natin yung atin pong Soul Winning and Children Ministry. Ayan lamang po, tayo po tumayong lahat. Tayo po ay manalangin para po sa atin pong closing. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos po naming serbisyo po sa inyo. Thank you din po Panginoon sa amin pong mahal na bishop na nag-deliver po ng napakagandang mensahe. Nawa po dakilang Diyos, yung application po nito ay patuloy po naming sa pabuhay po Panginoon. Thank you dear God, Panginoon, sa lahat po ng blessings. Ingatan niyo po kami sa amin pong paghiwa-hiwalay. In Christ's name I pray. Amen. Diyan po tayo nagtatapos. To God be all the glory.